Masulit ba ang outing ngayong bakasyon? Itong magbebe loves, super enjoy sa Masbate trip. Sulit ang time together sa beach nina Migs Año Nuevo at Jericar Eka Santiago. Pero ang alone time sa outing, meron palang lookout ang daddy ni Migs gamit ang drone. First time ni Eka bumisita sa probinsya ng nobyo, kaya nag-bonding with the family. Nang magayang maligo sa dagat, wala naman daw may gustong sumama. Maya-maya pa, sinusundan na raw sila ng drone saan man mapunta. Sa 3 years na relasyon ni Migs at Eka, talagang mahilig magbantay ang daddy. Relate din ang netizens na may strict parents. Bantay sarado, modern style. Di naman sila pumalag at buti nga at may bantay na drone na idokumento ang kanilang moments alone. It's a boy. It's a girl. Hindi baby ang tinutukoy ko kundi ito mismong kinukuhanan ng litrato. Akalain kasing magkumaring parehong buntis. Pero sila pala'y mag-asawa. Buntis si Mrs. Si Mr. Belly blessed. Maternity photoshoot ito ng mag-asawang Mona at Lou Meneses. Pag-amin ni Lou, ayaw niya talagang pakabog kay Mrs. Habang nagme-makeup si Mrs., naisipan niyang magbihis din. Nag-offer pa ng wig ang mga stylist. Hanggang sa buong session, siya na nga raw ang ina-assist. Pati may-ari ng photo studio, nag-enjoy sa kwelang paandar ng mag-asawa. Ang netizens, tuwang-tuwa dahil tila ito raw ang literal na "we are pregnant". Ayan nga at pati sa newborn photo session, itong si Lou ang tila nagluwal sa baby. Photoshoots pa lang, naiparamdam na ni Lou kay Mona na lagi siyang magiging katuwang nito at hindi siya mag-iisa. One to sawang party games nitong holiday season. Pero itong 4 years old na si Marlon Riley Sugamones, sa anumang laro di patatalo. Game master ng kanilang angkan. Dahil sa game na stop dance, siya na nga ang only competitor. Siya rin ang music operator. Next. Di siya maubusan ng energy, kaya everybody happy. Family reunion ng Pascua Bernardino Clan itong Pasko sa Villasis, Pangasinan. Kakatapos lang daw na matatandang maglaro ng trip to Jerusalem at tinuruang mag-operate ng music itong si Riley. Hanggang sa hindi na maawat ang bata. Sulit ang puhunang kakulitan dahil may cash na napanalunan. Si candidate number 11 hindi lang basta beauty of the face dahil nag-uumapaw siya sa confidence at stage presence. Pati nga itong serenader, tila nabighani at nagpaubaya sa kanyang karisma. Pero teka, agaw eksena, pak na pak sa audience impact. Siya si Miss Steffi Mendoza na guest candidate pala sa Queen of Kot-Kot pageant sa Liloan, Cebu. Panggulat raw talaga ang kanyang performance ng gabing yon mula sa paglabas sa introduction. Swimwear at nag-best in talent pa nga. Tuwing lumalabas nga raw siya, pati judges at special guests ang naloloka. Pero maliban sa special award na natanggap, korona niya ang halakhak at palakpak. Kung party lang din naman, ito na yata ang batayan. Lalo't walang mabibitin sa kanilang pabitin. Halos kalahati ng kanilang arena ba naman ang laki. Sa lapad nito, daan-daan ang nakasabit kaya lahat ng naroon handang-handang makasungkit.
Pabibo lang sa pagtalon, hindi kailangan makipag-agawan. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makakuha sa lagay na yan. Sa laking araw, tanong ng netizen, sinong tagahila? Ang empleyadong si Maria Feliz Dinglasan gulat daw pagdating sa venue. Parte raw kasi ito ng kanilang departamento sa isang universidad sa Batangas. At pangalawang beses na rin nila itong naging palaro. Ala raffle ang siste dahil convertible to cash ang masusungkit na chichirya at candy. Hindi ka nabitin, tiyak hindi ka pa lugi. Walang natira sa mga ngipin ng 50 anyos na si Rowena. 10 taon na raw niyang itinatago ang ngiti at hirap pang kumain. Pero ngayon, nakakangiti ng hindi nahihiya at maayos ng nakakanguya. Salamat sa 23 years old na si Kyle Lapaz, isang dentistry student. Nawalan na po siya ng hope. 10 years po siyang ginagamit niya pong pangkain is yung gilagid niya lang po talaga. Pinakilala si Aling Rowena sa isang kaibigan ni Kyle at sakto. Kinakailangan ko po ng isang pasyente na kailangan pong gawan ng complete denture po up and down. Ang procedure ay isinagawa sa eskwelahan sa ilalim ng patnubay ng mga guro at lisensyadong dentista. Hindi raw naging madali ang proseso, lalo't may katagalan na at napudpud na raw ang bahagi ng gilagid ni Aling Rowena. Pero sulit naman daw, sabi ni Kyle. Nabaliwala po lahat ng pagod, lahat ng gastos. Makita ko lang po talaga yung ngiti ni Mami Rowena kasi iba po talaga yung feeling. Nakakataba po ng puso. Sa gabing madilim, isang babae ang nag-iisa. Matawa-tawa pero deep inside naluluha sa kanyang kapalaran. Yung binukong motor! Iwan ka ba naman ng nabook mong motor? Papasok na noon sa trabaho si Maria Martha Argalion. Akala niya nasa likod niya ako umalis! Pa ako nakakasakit! Iniwan na nga, nag-iwan pa ng alaala. Ang helmet suot-suot pa niya. Nakakaloka si Kuya. Late na nga raw siya kaya piniling mag-book sa ride-hailing app. Pero pagdating ni Kuya Rider, tila balisa raw ito at agad-agad humarurot. Mabilis sa mga pangyayari. Sa gulat, natulala na lang si ate. Agad niyang minessage si Kuyang Rider para sabihin di siya nakasakay. Kuya! Nagsorry naman ang rider. Ang mahalaga, nakarating si Martha ng safe at tumatawa. Kuya, nakakatawa ka! Ito ang free dive na sa pagsisid ay di ka magsisisi, lalo na kung itong si Russell Llarena ang inyong kasama. Magaling nang sumisid, tila nangingiliti pa ang bawat pilantik dahil imbes na paganon, paganon. At ang tawag daw dyan, frog kick. Hindi frog na parang sinipa kundi sisid palaka. Free diving coach si Russell. Dahil sa kanyang frog finning technique, tinawag na siyang frog master ng ilan. Pero katuwaan lang daw talaga ito, free will sa free diving. Natatawa nga ang kanyang mga kasama tuwing ginagawa niya ang kakaibang estilo. Pati netizens nanginginig din sa kakatawa. Pero wag bastang subukan at baka pulikatin, mas mabuting magpaturo muna para ligtas ang paglangoy. Tagu-taguan. Maliwanag pa naman. Pero nagulantang itong mga magulang. Anak nilang naglalaro. Biglang naglaho. Ramdam ang kaba ng mag-asawa sa anak na di makita. Sinilip sa labas. Hanggang sa ang bata nagtago pala sa laundry basket. Nahulikam si Lucas, ang 2-year-old prankster ng pamilya Garcia. Abala naman noon sa pag-aayos ng labada sina Daddy Dan at Mommy Erica. Gusto atang tumulong ni Baby. Laundry basket ang ikinabisi. Tinaklob niya sa sarili. Relate ang mga magulang. Ang CCTV video na yan may 4.4 million views na. Pero maliban sa nakahinga ng maluwag, tanggal pagod ng mag-asawa at pumalakhak na lang sa tawa.
May mga die-hard fans, meron ding committed to Stan. Tulad nitong groom mula Bulacan na tila humingi ng basbas sa idolong K-pop superstar. Mukhang nagpaalam pa siya kay Twice member Mina bago ikasal. Crush ko ito mamaya, titignan ko lagi sa para mabilis ang I do. Yan ang nasambit ni Paul Vispo nang bigyan ng soon-to-be wife ng photo card ng kanyang K-pop stan. Habang naglalakad pa altar ang bride na si Pat, kinuha pa ni Paul sa bulsa ang litrato at tiningnan nito. Huling sulyap kay Mina bilang single. Ipaprank daw dapat ng bride ang groom at bibigyan ng kahon ng tablet na walang laman. Pero to follow naman talaga ay yung tablet. Pero sa reaksyon ni Paul, mukhang mas natuwa siya sa litrato ni Mina kaysa sa tablet. The boat is sinking. Group yourselves into two. Kung ganito ang laro, tiyak talo ang babaeng ito dahil sa kanilang magkakaibigan. Siya ang natatanging walang kayakap. Talagang tuwing lalabas kami, ako talaga yung walang partner na. Siya si Jayzel, ang dating dakilang ninth wheel. Sobrang dami pa namin travels together with my friends and their boyfriends. Usually, minsan lumalabas kami, nagbabar kami. Minsan 11-12 pa ako noon. Ang focus ko noon is yung sarili ko lang. Hindi talaga ako nagbo-boyfriend. Wala akong time nun sa love life. Pero noon yon, dahil sa kanilang barkada, siya pa ang unang ikinasal. Just married nitong January 4. At ang asawa niya, dating high school crush. Nag-reply ako sa story niya. That was the first time na nag-reply siya sa akin. Sabi niya, uy, sige, minsan labas tayo kapag day off ko. Yun ang simula ng paglabas kasama ang barkada na di na siya alone. Ako naman yung sa mga friends ko, uy, sasama ba kayo? Punta kami sa ganito. Tila nabaligtad nga ang mundo dahil sa kanilang kasal, sakto namang puro single ang mga kaibigan. Metal ang nagsisilbing putik sa paglililok ng isang kakaibang eskultor mula sa Gada. Mula sa pagbutingting sa kanyang metal fabrication shop, nadiskubre niya ang sining. Ang kanyang paglikha may tuturing niya raw na puzzle. Ang bawat pyesa pinagdidikit-dikit sa pamamagitan ng welding. Kahit papatong-patong ang tekstura dahil sa kanyang gamit na materyales, lutang pa rin ang imahe na nais niyang ipakita. At bilang isang biking enthusiast, mga patapong pyesa ng motorsiklo ang paborito niyang gamitin. Gaya na lamang sa kanyang Bob Marley figure na kadena ng motorsiklo ang nagsilbing dreadlocks. Tagpi-tagping metal din ang kanyang gamit para palabasin ang braso ni Apo Wang-od na puno ng batok. Ang scrap metal na ginagawa niyang obra, inaasahan niya ring magiging pundasyon sa kanyang pangarap na art gallery. Ang mga baby naiyak kapag hindi komportable. Pero itong si Baby Feliz, sa isang posisyon lamang ayaw pumirmi. Ayaw niya, di ba? Tama na. Yun. Yan ay kapag kaharap na ang pagmumukha ni Daddy. Yun yung problema. Ayaw niya nakikita yung mukha ko. Tatay mo ko na. Ganito ni Daddy Felix, tuwang-tuwa naman ang anak kapag ang Mommy Sunshine ang tinitingnan. Gusto mo. Kaya kahit 3 buwang gulang pa lamang si Baby Feliz, alam ng mommy's girl. Tatay mo ko. Tatay mo ako, wala ka ng choice. Kahit daw mga tsuhin at tiyahin ng kaharap, hindi naman umiiyak ang anak. Nak? Ay, tatay mo ko. Parang gusto na rin tuloy umiyak ng tatay. Ang netizens kinaliwan ang reaksyon ng baby sa mukha ng kanyang daddy, kaya ang ginagawa ni Daddy Felix, kinakarga na lamang niya itong nakasandal sa balikat. Iwas na lamang sa mukha, sabay dasal, tanggapin nawa ang kanyang itsura. Kaya pala ganito yung gusto niya karga sa akin. Ngayon alam ko na. Tama na. Maganda yung boses. Sorry.